Wala kang karapatang magreklamo. Stop thinking. Sermon niya sa sarili kaya umiga na lang siya sa kama. Subalit 2 oras pa ang mabagal na lumipas. Zildjian didn't come. Muli siyang umakyat sa unit nito para i-check pero wala pa ring tao doon. Bakit hindi siya tumatawag? Panic na tanong niya sa sarili. She then, again, took her phone para tawagan ito pero kusa niyang pinigil ang sarili. At mula kung saan, she heard Zildjian say, "Number 4 rule. Never meddle in our own personal affairs." Ang isiping iyon ay nagpainit ng ulo niya, kaya nasa bunutan niya ang sarili dala ng inis. Kung ano-ano ang mahahalin na eksena naglalaro sa utak niya habang iniisip niyang kasama ni Zildjian ang ex nito. Napaungol siya dala ng matinding frustration, kaya napatayo siya at nagtungo sa kusina. She took a can of beer from the fridge, saka mabilis na tinungga iyon. "There's no way I'm going to call him first," giit niya. Sa 2 taong relasyon nila, never siyang nag-initiate na tumawag dito. It was always Zildjian who made the first move. At siya, tahimik lang nag-aantay dito. Though Zildjian never failed her over the years, kaya siguro nasanay siya. Naubos niya ang 3 can ng beer nang hindi niya namamalayan. Napailing siya dala ng pagkahilo. But she was still fine. Tumayo siya at nagtungo sa kwarto niya. Siguradong makakatulog na siya nang hindi nag-iisip. But as soon as she went to bed, dinampot niya ang phone niya at tinawagan si Zildjian. Nag-ring iyon ng ilang ulit hanggang sa huminto ang tawag niya, kaya't nag-redial siya. "Hindi ako titigil hanggat hindi ka sumasagot." Inis, nalitanya niya. Hindi na niya mabilang kung nakailang missed call siya. When finally, Zildjian answered her call. "Yes, hello?" Ang malambing na tinig ng isang babae ang sumagot sa tawag niya. Parang nilipad kung saan ang alak na ininom niya. Kasunod na libu-libong karayom na tumusok sa dibdib niya. Then, she abruptly ended the call. Tears fell on her cheeks, burning her skin. Natahimik ang hindi kalakihang VIP lounge na kinaroroonan nila Zildjian at ng mga kaibigan niya nang pumasok doon si Diane. "Zildjian, pwede ba kitang makausap?" Parang maamong tupang saad ni Diane na nakatingin sa akin niya. The last time he checked, galit ito sa kanya dahil sa ginawa niya nang makita niya ito sa bar kasama ng bagong boyfriend ito. "At bakit kailangan natin mag-usap?" Kunot noong tanong niya dito. "Sabi ng assistant mo, tatawagan mo na lang daw ako kaya hiningi mong number ko. I keep waiting pero hindi ka tumawag. And I'm so glad na nakita kita dito." Mahabang litanya nito, as if she felt relief. "Pero ako, hindi natutuwa na makita ka." He snapped silently. "Sa tingin mo ba tatawagan talaga kita? You're kidding, right?" Sarkastikong saad niya sa babae na hindi man lang niya naisipang aluking umupo. Hinayaan lang niyang nakatayo ito doon. "Bakit hindi ka muna maupo, Diane?" Alok dito ni Jason sabay turo sa bakanteng pwesto sa tabi niya. Gusto sana niyang pigilan ito pero hinayaan na rin niya. Maybe it's time to clear things up between them. "Ano sasabihin mo?" Formal na tanong niya na hindi man lang tumitingin dito. Naisip niyang wala ng dahilan para magalit pa siya. And looking at her, he had confirmed he had no feelings for Diane anymore. "Can we talk privately?" Napayuko pa ito sa tenuran. "No, kilala mo naman sila. Besides, wala tayong kailangang pag-usapang pribado." Diretsong side niya dito na ikinaputla nito. "Mag-CR lang muna kami." Si Jason sabay tayo. Kaagad namang sumunod sa Von dito. Katahimik ka nang namayani sa pagitan nila ng ilang saglit. I just want to apologize. Hindi ko ginustong hindi dumating ng araw na iyon. I'm sorry. Sana mapatawad mo ako. I just have my reason back then." He smirked. Ngayon pa nito nagawang mag-apologize. It felt unnecessary. "Well, kung ano ba ang dahilan mo, it doesn't matter now. Wala naman na tayo magagawa," he said dismissively. Bakas ang panghihinayang sa muka ni Diane na hindi niya maunawaan. Kung para saan, hindi na siya interesadong malaman pa. Nakaalis na si Diane nang bumalik ang 2 niyang kaibigan. "Tagal ng banyo niyo ah." "So, what happened?" Usisa ni Von.
Ikinuwento na lang niya dahil alam niyang hindi titigil ang mga ito nang hindi siya nagsasalita. Then why is she crying? Pinaiyak mo ba? Si Jason. Hell no. I'm so done with her. Wala na akong dahilan pa para intindihin pa siya. May sarili akong problema na kailangang isipin. E di, i-celebrate na natin yan. Drinks on me tonight. Deklara ni Jason. Saka pinindot ang buzzer bell sa gitna. Ilang sandali lang ay dumating ang waiter para kunin ang order nila. Hanggang hindi na nila namalayan na marami na silang nainom. Zuljan felt his head was spinning, kaya napahiga na lang siya sa sofa. Napapasok ang waitress sa VIP lounge, kung saan nagiinom ang 3 gwapong lalaki. Ang mga ito lang ang walang itinable na babae sa nakalipas na halos 4 na oras. Kapwa na mga lasing na halos hindi na ata makabangon pa. Nagradyo ang waitress sa manager ng bar na kaagad namang dumating. Hayaan mo na lang sila. Bayad naman na ni Mr. Melendez ang lounge na magdamag. Just make sure na wala makakapasok dito para gumawa ng kalokohan. Utos ng manager sa waitress na kaagad namang tumango. Ang Hype Club ay isang kilala at respetadong bar dahil mga mayayaman lang ang nakakapunta sa lugar na iyon, let alone na may VIP pass. He must be billionaire. But as soon as their manager left, one of the phones rang pero pinili ng waitress na hayaan na lang iyon. They are not supposed to touch anything from the VIP unless told otherwise. Pero halos kalahating oras nang nagre-ring ang phone na nasa mesa kaya ipinaalam na lang niya sa manager. Pumayag naman ito kaya napilitan siyang sagutin iyon. But as soon as she answered, pinatay ng tumatawag ang phone nito. Wala naman na siyang magawa dahil nakalak na ang phone ng VIP. Kaya tinayaan na lang niya iyon. Masakit ang ulo ni Laika nang magising siya kinaumagahan. Pagkatapos niyang marinig ang boss ng babaeng kasama ng Zuljan kagabi, hindi na niya nagawang makatulog na maayos. Kaya sa halip na makatulog, matapos ng 3 can ng beer, bumalik siya sa kitchen at kinuha ang bote ng wine na nasa drawer. Ininom niya iyon direkta sa bote. She drank herself until she dropped. Past 8 o'clock pa lang naman. Bumangon siya upang pumasok sa office pero para siyang lumulutang nang tumayo siya. Kaya muli na lang siyang nahiga. Tinawagan niya pa si Leia para sabing hindi siya makakapasok. Dala ng masamang pakiramdam. Muli siyang nakatulog. Sa opisina, Zuljan came past 10. Pagkaalis nila sa bar ay nakatulog pa siya sa pad niya. Kaya late na siyang nagising. Pero ipinagtakan niyang wala si Laika sa office nito nang dumaan siya. Si Leia ang nandoon at abala sa mga files na inilalagay nito sa table ni Laika. Dumaan siya sa extension door. Si Laika? Formal na tanong niya kay Leia. Hindi daw makakapasok, sir. Paliwanag nito. Hindi siya papasok pero hindi niya man lang ako tinawagan. Zuljan thought, cancel all my meetings today. Utos niya dito saka siya nagtungo sa office niya. He took out his phone, saka binuksan iyon. Ewan niya kung bakit nalobat iyon kagabi. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang 30 missed calls mula kay Laika. A smile instantly escaped his lips. At ganoon na lang ang pagkabigla niya na paglingon niya sa pinto. Ay nandoon si Leia, dala ang blue clipboard. Is that urgent? Tanong niya dito nang makabawi na ikinailing naman ito. Para itong natuklaw ng ahas na nakatingin sa kanya. Iwan mo na lang dyan, aalis lang ako. Hindi na niya inantay ang sagot nito. He just left at iniwan ang nakatulalang si Leia. Leia was stunned. How his boss smiled. Madalas ay seryoso ito at bibihirang ngumiti. Hindi niya alam kung paanong natatagalan ni Laika ang boss nilang masungit at lalaking naka-poker face. But he was actually smiling earlier. Mukhang may bagong babae ang boss niya. Leia thought. Zuljan used the annex bridge upang makarating siya sa residence. Saka siya nagtungo sa unit ni Laika gamit ang hagdan na nasa study room niya. Tuloy-tuloy siya sa silid nito. Naabutan niya itong mahimbing ang tulog habang nakapamaluktot. Maingat na nilapitan niya ito. Ipinagtakan niyang tulog pa ito sa ganoong oras. Hindi ugali ni Laika na magbabad sa higaan, maliban na lang kung pinagod niya ito hanggang madaling araw. May excitement siyang nadama nang maalala ang napakaraming missed calls nito. Laika never called him unless business-related. Pero ang mag-miss calls ito ng ganoong kadami, may kung anong antisipasyon siyang nararamdaman. Babe,
Tawag niya dito sa kahinawakan ng braso nito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang maramdaman ang init ng katawan nito. Dala ng panik ay niyugyug niya ito upang magising si Laika. Umungulang ito. Galit ang nanalakay sa konsensya niya. He went out drinking, gayong nasa bahay ito at may sakit. No wonder he had the 30 missed calls last night. Tommy, I'm sorry. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya ang kaibigan niyang doktor para matingnan si Laika. Kaagad naman itong sumagot. Matapos niyang ipaliwanag ang problema ay kaagad itong pumayag na puntahan siya. What's wrong with her? Tanong niya dito matapos nitong tingnan si Laika. Hindi may tago ang pag-aalala sa mukha niya kaya napangiti si Doc Noel sa kanya. I didn't know na may girlfriend ka pala. Tudyo nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Kaya tinignan niya ito ng masama. She's fine. Maayos naman ang pulso niya. She just have fever. Paliwanag nitong makahulugang ngumisi. Sino ba siya? Usisa nito habang inilalagay sa bag ang gamit nito. Pero hindi siya sumagot. He took out some meds into his bag. Ipainom mo sa kanya paggising niya. And make sure she eat. Okay. Huwag mong babagatin ito kay grandma or to anyone else. Bakit naman? Matagal ka na niyang pinag-aasawa. Bakit kailangan mo magtago ng babae? Unless, is she married? No. He snapped. O bakit? Alam mo, ang nosy mong doktor. Just keep it a secret from her. She won't like that. Anin niya na nakatingin kay Laika. Huwag mo sabihing hindi ka pa nakamove on sa ex mo. Ilang taon na yun ah. Kunot noong saad ni Noel. It's a bit complicated. Ewan, huwag mo sabihing magkalaro lang kayo sa kama. Ikinagising ng diwa ni Laika ang tanong na iyon ng isang lalaki pero tila wala namang kausap ito dahil sa biglang tumahimik ang paligid na ilang sandali. Siguraduhin mong inumin niya ang gamot na ito. Kapag lumala ang lagnat, tawagan mo ko. I'll send someone to pick her up. Maya-maya sabi ng lalaki. Okay, sagot na Zildjian dito. Nagulat siya na nandoon din pala ito. Mukhang inumaga kasama ng ex nito. Or baka hindi na ex. Sa isiping iyon ay napapikit na lang siya dala ng inis na bigla na lang bumangon sa dibdib niya. May pait na gumuhit sa lalamunan niya kaya napalunok na lang siya. Ilang sandali pa ay rinig ni Laika ang mga yabag palabas ng silid, kasunod ng pagsara ng pinto. Napahawak siya sa noon niyang may nakadikit na cold compress. She could feel her body aching all over. Baka dala ng pagod niya kahapon. Tapos nagpuyat pa siya, kaya siya nagkasakit. Laika thought. Napahawak si Zildjian sa batok niya nang makita ang 7 kanang walang laman na beer at may nakatumba pang bote ng wine sa mesa. Did she drink all this? Wala sa sariling tanong niya saka nagsimulang ligpitin ang mga kalat sa mesa. Saka siya bumalik sa silid nito. Wala na ito sa kama. Pagpasok niya sa kwarto pero narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Ilang sandali siyang nag-antay. Nakonsensya pa siya dahil akala niya kagabi pa ito may lagnat. Kaya siya tinawagan ng napakaraming beses. It was her fault kaya siya nagpakalasing kagabi. How could she take pills without his knowing? Umasa pa naman siyang baka mabuntis na niya ito at nang matapos na ang pagsekreto nila ng kanilang relasyon. He was looking for a reason to marry her. Mukhang kahit doon, wala siyang magagawa. Ang nangyari sa pagitan ni Dayan at Zildjian noon ay malaking dagok para sa pagkataon niya. Ayaw man itong aminin but his self-esteem did drop. What Laika did proved na wala talaga itong pakialam o nararamdaman para sa kanya after all those efforts he did. Ganun ba siya kamanhid? Naisip ni Zildjian. Laika, on the other hand, remained seated on the toilet bowl. It took her a while bago siya nagpa siyang maghilamos upang kalmahin ang sarili. Alam niyang wala siyang karapatang magalit kung makapagbalikan na ito sa girlfriend nito pero paano naman siya? What will happen to her? Matatapos na ang relasyon nila ni Zildjian. Ang isiping iyon ay lalong nagpapabigat sa dibdib niya. Nakagat niya ang dila ng dala ng pait na sumalakay sa kanya. Ang kawalan ng reaksyon nito sa tanong ng lalaking kausap nito kanina means only one thing. Ang 2 taong illicit affair nila na Zildjian means nothing to him at all. As in, nothing. Marahas siyang napapikit na lang.
Ilang ulit siyang bumuntong hininga bago siya nagpasyang lumabas. Kinuha pa niya ang face towel upang punasan ang basang mukha niya. Bakit ang tagal mo? Inip na bungad nito nang makalabas siya ng banyo. Ah, sorry. Gagamit ka ba? Gagamit ka ba ng banyo? Aniya, sa kanya ito nilampasan. Naupo siya sa gilid ng kama kaya napalapit si Zildjian sa kanya. Bakit ka naman uminom ng napakarami kagabi? Yan tuloy nagkalagnat ka. Usig nito na sumunod pa sa kanya. Wala naman to. Nalibang lang siguro ako sa pinapanood ko kagabi kaya naparami ang nainom ko. Bali walang saan niya dito, not meeting his gaze. Kaya palang sakit ng ulo ko. Bakit ka tumawag kagabi? Ako? Inosenteng tanong niya dito. Did I? Kunway kinuha niya ang phone niya, then covered her mouth as soon as she saw her 30 missed calls. Ganoon pala kadaming beses niya itong tinawagan. Naisip niya. Sorry, naabala ba kita? Napapahiyang tanong niya dito, kasabay ng paglunok ng marahas. Para kasing may kung anong bumaras sa lalamunan niya, na nagpakirot ng dibdib niya nang maalala ang malambing na boses ni Dayan sa phone nito. Lasing ka lang kaya? Kaya mo ako tinawagan kagabi? Tiimbag ang natanong nito. Siguro, may dahilan ba para tawagan kita? We're not supposed to mind our personal affair, right? Namula ang mukha ni Zildjian sa tinura niyang iyon. Natigilan si Zildjian sa sinabing iyon ni Laika. Tila may sumipa ng malakas sa dibdib niya sa sinabi nitong iyon, kasabay ng pag-iinit ng mukha niya. He was speechless all of a sudden. Pasensya na hindi ako nakapasok. Inaantok na saad nito sabay hikab. Kung hindi lang masama ang pakiramdam nito, baka kanina pa niya ito sinigawan. Pero pinili niyang panatagin ang sarili. Magpahinga ka na. Ipagluluto kita ng makakain. Walang buhay na saad niya dito. Napatingin si Laika sa kanya na sa lubong ang kilay. Hindi mo kailangan gawin iyon. Pinapauwi ka ng lola mo. You should meet her. Taboy nito sa kanya. Simpleng lagnat lang ito. I can manage. Can't you just shut up and rest? He burst out angrily. Napatingala pa siya upang hamigin ang katanungan. Paano nito nagagawang ipagtabuyan siya samantalang siya? Gusto niyang manatili sa tabi nito para alagaan ito. Bakit ka sumigaw? Wala. Pabalang na sagot niya dito sa kainiwan ito sa kwarto nito. How can you be so heartless? Napalo pa niya ang mesa dala ng labis na inis. Alam nitong gusto lang ng abuela niyang makipag-blind date siya. Yet, she still keeps pushing him. Lang niya, bakit parang ako lagi ang talunan sa amin dalawa? Marahas ang bawat paghugot niya ng paghinga. Madalas naman siyang magalit kapag hindi niya nagugustuhan ang mga nangyayari sa paligid niya pero hindi naman bumibigat ng ganoon ang dibdib niya. Am I the only one breaking the rule here? Sa kabila ng inis, ay nagawa pa rin niyang ipaghanda ito ng makakain. Naglaga siya ng buto-buto para gumanda ang pakiramdam ni Laika. Kasalanan rin naman niya kaya nagkasakit ito kaya hindi niya maiwasang mag-guilty. Pero ang isiping wala itong idea kung bakit siya nito tinawagan ng napakaraming beses, bother him. Bumalik siya sa silid nito nang matapos maluto ang nilaga. It only took 45 minutes sa pressure cooker to cook her food. Papasok na siya sa silid nito nang marinig niya may kausap ito sa phone. Yes, I know, pupunta ako. Kailangan mo ba akong i-remind araw-araw? Inis na saad nito. She was silent for a while bago ito muling nagsalita. No matter what happens, you won't get anything from me. Kitang-kita niya ang lalong pamumula ng mukha nito saka tinapos ang tawag. Ilang pagkakataon na niyang naririnig na may kausap ito na madalas nitong ikainis. Yet, Laika never told him about that. Sinong kausap mo? Curious na tanong niya. Naikinagulat pa nito. Bakas pa rin sa mukha nito ang inis saka ito bumuntong hininga kaya't napalapit siya dito. Maingat na inilapag niya ang tray sa harap nito. No one. Tipid nitong sagot, saka ito napatitig sa dala niyang pagkain. Walang imik na nagsimula itong kumain. Namumulan na naman ang mukha ni Laika. May kung anong emosyong dumaan sa mata nitong hindi niya mabigyan ng pangalan. Alam niyang hindi naman niya mapipilit pang magsalita si Laika. Ganoon ito. For 2 years, Laika never told him anything personal. Kaya ang mga nalaman niya tungkol dito ay mula sa report na pinaimbestigahan niya sa kaibigan niyang detective. He knew that she was not actually
Laika Gomez. But Laika Gomez Villones na isa sa mga anak ni Romano Villones ang kasalukuyang CEO ng Victoria Empire. But other than that, he had no more info about it. Dahil maimpluwensya din naman ang mga Villones kaya nahirapan din ang detective na alamin ang ibang impormasyon tungkol dito maliban sa totoong pagkatao ni Laika. Sa totoo lang, noong nakaraang taon lang niya nagawang buksan ng report ng investigasyon. He wanted to know back then kung paano niya makukumbinsi si Laika na pumayag sa gusto niya. Pero bago pa man niya matanggap ang report, napapayag na niya ito. Kung hindi pa nga siya naghanap ng lumang dokumento, hindi niya maalala ang tungkol doon. Ikinagulat talaga niya ang nalaman. She was rich, pero mas pinipili nito magtrabaho sa kumpanya niya and try to strive to gain something for herself kahit hindi naman ito kailangan. Kaya hanggang ngayon, misteryo pa rin sa kanya kung bakit mas pinipili nitong magtrabaho sa kumpanya niya. Gayong kaya nitong magkaroon ng posisyon sa Victoria Empire sa isang salita lang nito. Dahil doon kaya lalo niyang hinahangaan si Laika dahil mas pinipili nito ang mahirap na daan para sa sarili nito. May dumi ba ang mukha ko? Kunot noong tanong ni Laika na ikinagitlan niya. Noon lang siya natauhan sa takbo ng isipan niya. Then he heaved a sigh. Oo. Umangat ang kamay niya palapit sa gilid ng labi nito sa kamaingat na pinahid ang sabaw na kumalat doon. Ang kalat mong kumain? Shall I feed you? Alok niya. Napailing naman ito at tipid na ngumiti. Pero blanco ang titig nito sa kanya kaya hindi niya mahulaan ang iniisip nito sa sandaling iyon. Katahimikan. Nahulog si Laika sa nakabibinging katahimikan. Nanatiling nakatitig sa mukha niya si Zildjian na parang may gustong sabihin maliban sa pagpahid nito ng kung ano sa gilid ng labi niya. Kaya hindi niya maiwasang makadama ng kaba. Paano kung bigla na lang nitong sabihin tapos na sila dahil nagkabalikan na ito at si Dayan? Paano niya tatanggapin iyon? Kaya mas pinili niyang itago ang nararamdaman niya. After all these years, she had mastered hiding her feelings anyway. Ayos na ako. You can leave me here now. Tumatawag si Madam Melendez. Ani ang napatingin sa phone nitong umiilaw. Nakasilent ata iyon dahil hindi nito napapansin ang tawag habang nakatitig lang sa kanya. Puntahan mo na ang lolo mo. Taboy niya dito. Noon lang nito nagawang pansinin ang phone nitong nasa gilid ng kama. Kapag ba't tumatanda na masyado na makulit? He said, shaking his head, saka sinagot ang tawag. Yes, beautiful. Malambing na bati nito sa kabila ng tila iritasyon sa mukha nito. Alam niyang ayaw ni Zildjian ang ginagawa ng abuela nito. But the old woman wanted him to get married already. Saglit na nakinig ito sa kausap sa kabilang linya. Alright, I will. I'll be free on Friday. Sabi nito, massaging his temple. I won't forget. Okay, bye, I love you. Saad nito at some point, naiinggit siya sa closeness ni Zildjian sa abuela nito. Wala siyang lola katulad ni Madam Melendez, kaya napangiti na lang siya. Zildjian looks pissed, pero napakalambing pa rin ang boses nito. Hindi ka babalik sa office? Takang tanong niya nang tumayo ito at magtungo sa closet. He took out his white t-shirt and khaki shorts, saka ito nagbihis. No, dito lang ako. As if pwede kitang iwan na lang dito basta. Anitong hindi nag-abalang lumingon sa kanya pero siya nanatiling nakatitig sa bawat kilos ni Zildjian. As if memorizing every part of his body. Dahil kung magkakabalikan na ito at ng girlfriend nito, hindi na niya gugustuhin manatili sa tabi ni Zildjian. She won't be like her mother. She will never do what she did back then. Pero pait ang gumuhit sa lalamunan niya, kaya parang biglang nag-init ang sulok ng mata niya. Makakaya ba niyang mawala si Zildjian sa kanya? Bakit? Tarantang tanong nito na napalapit pa sa kanya. He held her face, feeling the warmth of her skin. May masakit ba sa'yo? Panic na tanong nito. Was he able to see her in pain? Wala, okay na ako. Ay niyang pinasigla ang tinig. Are you sure? Hindi kumbinsidong tanong nito. His gaze fixed at her face. Kaya natagpuan niya sariling umaangat ang kamay patungo sa mukha nito. Tulad ng pagkakataong iyon, naiisip niyang may pagmamahal para sa kanya si Zildjian that she's more than his sex body. Ayos na ako. Kaunting lagnat lang ito. Pag-assure niya dito then,
gently pat his face. Pero sinalo nito ang palad niya sa kamasuyong hinalikan iyon, na para bang kahit ang kamay niya ay napakahalaga para dito. It made her heart aches. Laika, kailan mo ba magagawang magsabi ng totoong nararamdaman mo? You're in pain, yet you keep telling me you're okay. Nandito naman ako. Dadamayan kita. Alam mong, ayoko nagre-rely sa ibang tao, Zildjian. Kinagat niya ang dila niya. Iba ang gusto niyang sabihin dito. Gusto niyang sabihin, huwag itong umalis sa tabi niya. But they have rules. Pero minsan dahil sa mga ginagawa at ikinikilos nito, kaya siguro nahuhulog ang loob niya kay Zildjian. Dahil madalas niyang maramdamang mahal siya nito. Pero dahil wala naman itong sinasabi kaya natatakot din siyang mag-assume. Nagsimulang kumabog ang dibdib niya nang unti-unting inilapit nito ang mukha sa kanya. He's going to kiss her. She knew, pero bago pa maglapat ang labi nila, ay umiwas na siya. Kaya sa pisngi niya dumikit ang labi nito. Sa isiping magdamag nitong kasamang ex nito, hindi niya mapigilang magselos at mainis. How can she let him kiss her pagkatapos nitong halikan ng ex nito? Knowing Zildjian, hindi lang halika maaari maganap sa pagitan ng mga ito. Why? Baka mahawa ka, may lagnat ako. Dahilan niya dito sa kakunway na ubo pa. Silly. I don't mind sharing a bed with you, no matter how sick you are, babe. Siguradong mapapagaling pa kita. Anito sa kapilyong ngumiti. She rolled her eyes at him. Hindi ka naniniwala na kaya kitang pagalingin? He teased. Oo na, matutulog ulit ako. Thanks for the meal. Anya sabay abot ng tray dito. Then she fixed herself to bed. Saka ipinikit ang mata. Kailangan lang niya ng pahinga para mawala ang masamang pakiramdam. But before she was able to sleep, naramdaman niya ang paggalaw ng kama. Zildjian sat beside her saka ipinatong sa hita nito ang laptop at ang isang kamay ay masuyong hinahaplos ang buhok niya. Natagpuan niya ang sariling yumakap na lang sa bewang nito. Laika? Sagot niya, pretending to be sleepy. Gusto mo mag-dinner tayo sa labas? We never done that before. Nang tayong dalawa lang, di ba? Bakit? May antisipasyong tanong niya pero sinaway rin niya ang sarili. She pressed her lips, scared what he might say next. For a change, maybe, may gusto ko sabihin sa'yo. Mahinang saad nito. Sa sobrang hina parang hindi ata niya narinig. Her heart was pounding hard kaya marahas siyang napabuntong hininga. Paano kung may makita sa atin? Alam mong maraming matang nakatingin sa'yo, lalo na ngayon. Even the media was following you dahil sa Grand Award. Mahinang sagot niya. 2 months ago, Zildjian was invited to appear on a magazine cover dahil sa Grand, and media had made Zildjian a celebrity overnight, posting all his pictures on different social media platforms, labeling him as the most sought after Bachelor of the Year. Kaya mas dumami ang mga babaeng gustong lumapit dito. Pero dahil sinabi ni Zildjian na i-ignore niya ang lahat ng tawag o imbitasyon mula sa mga babaeng gusto lang ng publicity at makasungkit ng bilyonaryo, she intentionally filtered all calls for him. At kahit hindi nito sinabi, hindi niya hayaang may ibang babaeng lumapit dito. Not when she's around. But his ex was a different thing. Pwede mo namang sabihin na, ngayon di ba? Tahimik na usal niya pero hindi yun lumabas sa bibig niya. Ganoon ka talaga ka-concern na may makakita sa ating magkasama? Nahimigin niya ng tampo ang boss nito kaya napatingala siya dito. Nakatitig ito sa malayo kaya hindi niya masabi kung anong iniisip nito. Ganoon ba kahirap para sa'yo maging bahagi ng buhay ko? What? Bakit mo ba sinasabi yan? Tuluyang napaupo si Laika sa tabi ni Zildjian. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Parang naiwan sa utak niya ang tanong nitong iyon. 2 taon na tayo magkasama. Kung mahirap yun, di ba? Dapat matagal nang natapos to. Lakas loob na sagot niya. Forget it, he said, dismissing the topic. Silence. Kung ano man ang meron tayo, it's just between us. No one knew. We promised. We keep everything private. Ayoko lang may masabi ang mga tao tungkol sa akin. Napayuko siya upang wag niyang salubungin ang walang emosyong titig nito. Ano bang nangyayari? Bakit nito nasasabi ang mga ganoong bagay? Was he trying to make me mad? She thought.
Kalimutan mo na ang sinabi ko. Magpahinga ka na. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. I'll be upstairs. Nito saka tumayo na. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Yun lang at tuloy-tuloy na itong lumabas ng silid niya. Nagugulo ang napatitig na lang si Laika sa pinto ng silid niyang sumara. Gusto ba ni Zildjian na gumawa ng dahilan para magkaroon sila ng problema? Paano nitong nasabing nahirapan siya kung pwede nga lang na manatili silang ganoon? Pero alam niya, sooner or later, magsasawa rin ito sa kanya. Was he trying to break open door? Huwag naman sana. Naisip niya sabay lunok. Dala ng masamang pakiramdam, nagawa niyang makatulog sa kabila ng alalahaning bumabagabag sa isipan niya. Nagising si Laika sa maingat na halik sa labi niya kaya bagya siyang nagmulat, only to see Zildjian at her side, watching like she was some precious gems he's trying to protect. Wala na ang malamig na ekspresyon nito kanina. Sa wakas, usal nito matapos mariing halikan ang labi niya. Kanina pa kita ginigising, babe. Kailangan mo kumain para uminom ng gamot. Malambing na saad na Zildjian dahilan upang mapangiti na lang siya. Hindi ka nagalit? Mahinahong tanong niya dito. Bakit naman ako magagalit? Sagot nitong tipid na lang ng umiti. How I wish I can be mad at you for once. Bakas ang lungkot sa boss nito kaya napatitig siya dito. Noon niya napansin ang lungkot sa mga mata nito. Bumangon ka na bago pa lumamig yung pagkain natin. Saad nito na inalalayan pa siyang maupo. Naroon nga sa lamisita ang tray ng pagkain. Napatingin siya sa wall clock. It was past 7 p.m. already. Napahaba pala ng husto ang tulog niya. Pagkatapos kumain, Zildjian gave her medicine and a glass of water. Ito na rin na nagligpit ng pinagkainan nila. Nagtungo siya sa banyo. Wala na ang lagnat niya at parang na-recharge ng gusto ang katawan niya dahil sa mahabang pahinga. They decided to watch movies bago sila kapwa nakatulog na magkayakap. Parang wala na ang nangyaring tensyon sa pagitan nila kanina. 2 days later, she was back working again. Wala naman sana siyang planong umabot sa 2 araw ang leave niya, but Zildjian insisted kaya wala siyang magagawa. Kung hindi pa nga nag-leave si Leia dahil sa isang urgent matter, hindi pa ito papayag na pumasok na siya. Kinahapunan ay hindi niya natanggihan ang pangungulit ni Sarah at Jelay na sumama siya sa dinner. Bibihira na rin kasi silang nakakalabas. Pero ipinagtaka niyang wala si Hope. Lately ay pansin niyang hindi na ito masyadong sumasama sa kanila. Pero naisip rin niyang lagi naman kasi nitong kasama si Ariel. Sa isang kilalang restaurant sila sa Taguig nakarating. Pero pagpasok pa lang nila sa entrance, kaagad na agaw ang atensyon niya sa 2 taong nasa isang gilid na bahagi ng restaurant. Her heart almost skipped a beat when she realized Zildjian was with a woman. Nakatalikod sa direksyon niya ang babae pero base sa assessment niya dito, the woman looks slimmer from behind. Parang may limulibong karayom na tumarak sa dibdib niya, hitting all her vital nerves that made her ache all over. I think we should just change place. Ikinabigla niya nang tumayo sa harap niya si Sarah, kaya nawala sa paningin niya si Zildjian. Parang ang mahal ng pagkain dito. She was obviously lying. Ewan niya pero halatang naging uneasy ito. Jelay, what do you think? Tanong ni Sarah kay Jelay na hinawakan pa ang braso nito. Sure. Lumipat na lang tayo. Alanganing saad na Jelay. Ewan niya pero parang worried ang 2 babae na hindi niya maunawaan pero wala siyang planong pansinin iyon. Baka tayo lilipat? She asked, puzzled. Parang nataranta ang 2 subalit ang pagkataranta ng mga ito ay napalitan ng pagkagulat. Nagkatinginan pa ang mga ito. Napapaisip tuloy siya kung anong problema ng mga ito. She walked past Sarah saka siya nagtungo sa bakanteng mesa nakatapat ng upuan nila Zildjian. Napasunod ang mga ito sa kanya. She sat facing Zildjian's direction at nang magsalubong ang titig nila, kitang-kita niya ang tila pagkagulat sa mata nito na parabang nahuli ito ng girlfriend nitong may kasamang ibang babae. Sa kabila ng panunuyo ng lalamunan niya, she was able to nod at him.